Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Yun, Automatic Works. May customer tayong Toyota Vios. Ang problema ni Sir, yan, Vios, manual transmission to. Tagalangkaan si Sir. Ang problema ni Sir ay hindi umiikot yung kanyang radiator fan. Ngayon, ang ginawa dito, pinalitan ni Sir ng temperature sensor. Common, ganun naman talaga. Kahit ako, yung unang ano ko kaagad, temperature sensor. Kaso, hindi pa rin gumana. Hindi pa rin naikot yung kanyang temperature sensor. Kaya ngayon, tingnan natin, troubleshoot natin, scan muna, tingnan natin kung saan pumasok yung sira ng sasakyan. O baka fuse lang o relay, yun. Manual. Boom, ayan. Quick test muna natin, scan muna. Wala namang fault code. Ayun, oh. Walang fault sa engine ECT. Naka-check engine to, sir, hindi? Nawawala yan kapag Napandar. Oo, napandar na. Okay, good. So may problema siya sa EMPS. Ano yan? Power steering? PS? Ang power steering nito PS lang eh. EMPS, ito. Click natin kung ano yan. Next. I-connecting ECU. Connecting ECU. Yun. Trouble codes. Ayun. Lost communication. Lost communication with ECM PCMA. Ayan. Tapos ang isa, pig power supply voltage. Okay, pig power supply voltage. C siya, oh. Pag C, chassis yan. Pag U, lost com. Malalim. Okay, yan na, sira. Data list tayo. All data. Tingnan natin yung kung gumagana yung kanyang temperature. Paganahin natin. Tingnan muna natin sa harap. Off natin to. Ops. Yan. Tanggal muna natin to. Yung mga naka-rewire na to. Ito. Nilagyan para gumana. Tanggalin muna natin. Alright. Ito, dalawa. Tanggalin natin to para makita natin yung radiator fan. Alright, ito na siya. Tinanggal na natin muna yung linya. Balik muna natin sa stock. So, binunot lang naman natin. Yan, oh. Tapos yung linya niya, ito buo. Yan. Blue, green. Yan. Papunta. Malaking wire eh. Baka papunta rito yata. Tingnan natin. Saksak natin to, tapos paandar tayo. Saksak. Yun. Tapos paandar tayo. Orasan natin kung ilang minuto bago gumana o hindi gumana. Eto na, on susi. Yun. Ito pala sistema niya, oh. Nagki-click muna, off natin. On. Pula muna ang lumalabas, tapos nagpapalit, nagi-green. Ngayon, paandarin natin kasi babasahin natin live data dito sa kanyang cooling meter, velocity, motor, ECU, data list, all data. Tingnan natin yung temperature kasi yun ang magpapagana doon eh. Coolant, ito na, coolant temperature. Yan. Sa iba naman, yan, coolant temperature. Oh. Sa iba, sa mga Hyundai, water ang nakalagay. Sa kanya, coolant. Sige, tingnan natin. Meron siyang reading na 43 degrees Celsius. Tingnan natin pa rito iba. Yung fan, tingnan natin dito. Radiator fan. Fan.
pan. Pwede rin nating ano eh. $43. Start tayo. Umandar, nakailaw yung cool, walang check engine. Monitoring 42. Okay na, magkano lahat? So nasa 53 na siya. Ayan na. 53 na. 54. Pero dito nakalagay cool pa rin. Ay, nawala na. 54 pala siya, nawawala. Red 90 ano to, mga tingin ko nasa 96 bago siya bago gumana. 55 56. Hintayin muna natin mag 96. Okay. Yung makina niya, Ah. mababa yung gusto yung idle. Ano, may thermostat? Anong may thermostat? Kaya tinanggal. Okay lang. Kaya makikita naman natin yan eh. Magbabago 84. Kung wala kasing thermostat at mainit na, Dapat nag-automatic din siya. i-monitor natin yung pan kung gagana talaga siya unang palo. Basta na-sense dito na 96. Dapat umikot. Oo, kasi yun lang kailangan ng ECU eh. Yung pinaka sending unit niya na pumalo ng 96. Pag 96, trigger point na yun. Papalo na yung relay. Papapaluin na ng temperature. Pag hindi pumalo, umabot ng 100 dito. Nag-overheat. Minsan may may 100 din, 102. Yan, saka pumalo. So yung previous na gawa ko, 102 bago umikot. Ang i-monitor naman natin, pag ikot niya, dapat i-monitor natin na namamatay din. Baka permis naman ang ikot. Yan. Dito muna ang pinakauna bago tayo mag-troubleshoot kasi tingnan mo natin yung cooling system kung maayos. Tinanggal ang thermostat kasi hirap ang makina pagka nakakabit. Pinalitan mo sana ng bago. Galing Toyota rin yan eh, bago rin yun eh. Kaso ayaw din. Kasi yung dati noon, pinalitan na yun. Mm. Kaya dalawa yung binili ko dyan eh, yung ECT, tapos yung thermostat. Thermostat. Kaso nung hindi nga umikot yung pan na, tinanggal mo na para nag-circulate lang. Permis. Pero may cooling time yon, may heating time din. Pagka bumaba, mamamatay din talaga yon. Bumaba kasi siya ng gusto eh. Kumbaga, para Nanginginig. mamamatay yung makina. Tama. Yan na, 88 na. Lapit na. 94 degrees Celsius. Yan, 94, dalawa na lang. At aandar na ang radiator fan. $95 approach. Yun. Ito kasi ang kailangan para sigurado na accurate yung reading ng temperature sensor. Kailangan makita mo kung magbubukas yan ng nasa oras. 95 96, 97 to. Lambot pa. Baka abutin pa 100 to. Kasi wala na siyang thermostat at nakasaksak naman. Hindi pa gumana, no? 95 pa lang. Bumukol na, oh. Aray. Mainit na to. 96.
96 na. Ayaw pa rin. Yung nakalagay naman dito, mataas 108. Pero normal yata yan. 108. 108 PPA. 96, hindi pa gumana. '97 approach. Waray. 97, hindi gumana. Nagbabiyahe ka nito, magbi-blink na yung temperature. Nung hindi pa kinita. Ayun, gumana na. Pumitik na. Okay, pumitik na. Off mo, sir, pumitik. Off mo muna, sir. Off mo muna. Pumitik siya. 98, pumitik. Tagal niyang bumaba, oh. Kahit naka 98 pa rin. Sige, sir, start mo ulit. Tingnan ko rito. '98 siya, gumana. 96. Dito tayo focus. Gumana siya, 97. Isa pa, isa. Paganahin lang natin mga 98. Tingnan natin kung ano mangyari. '97. 98, ayun. Gumana na, pumitik. Pero walang lumabas na kuryente. Okay, off mo na, sir. Gumana, oo, pero walang lumabas na kuryente. Ito. Oo. Ayun. Tingnan natin. Tapos, on mo lang susi. Naka-on na. Off susi. Off. On. Off. On. Naka-on na yan. Okay. Tingnan natin yung radiator fan. Saan na ka? Ayun. Ito na pala, oh. Ito yung radiator fan, oh. Yan. Starter fan. Tapos AC. Yan. Yung tatlong relay. Isa, dalawa, tatlo. Ito. Isa, start, fan, tapos ito. Tatlong relay lang nandito. Subukan mo pala, pagka pinagana mo aircon nga, iikot kaya to? Nag-automatic yung niya, aircon, pero hindi sumasabay yung fan. Wala din. Okay. Sige, tingnan natin to. Yun, ito na mga sir. Automatic. Nakita ko na yung relay na to kasi gumagana. Yung panto, relay panto. Ito. Relay panto. Ayan, oh. Panto. Yan, fan. Number 2, relay. Yan yun. So nakita na natin. Doon siya pumunta pala, oh. Sa baba. Para mapagana siya. Okay. Sige, tingnan natin to mga sir. Okay. Sa Toyota Vios. Alright.
So ito, binasahan na natin. Yan lahat, ito yung isang relay niya. Okay naman. Ito naman, yung isa nasa loob. Ito sa labas. Ito yung 1. Ito naman yung 2. Ang isa nandun sa loob. Yung isa nito. Walan Diyo. Oh, kompleto na to. Ngayon, ibalik mo yun. Nasa na yun? Ito. Saksak mo dito. Yan. Saksak mo. Yan. Baba mo lang yun dyan. Tingnan natin to. Tanggalin mo. Ngayon, yung relay 1 niya, nandun sa loob. Tingnan natin yan. Tingnan natin ito, papuntang pan. Ito isa, yung kulay green. Kuha na ito ng 12 volts. Ito, galing to. Walang 12 volts, galing to dyan. Pagpitik ng sensor, gagana yan, dito pumunta. Ang isa naman, papunta sa loob. Yan, ito. Dapat magpa-power to. Ang lalabas dito, ground, papalo. Yan. Magga-ground to, positive ang kabila para gumana yung motor. Ang ground niya nandun sa loob ng nasa loob. Pagka makuha mo, para makuha mo siya, buksan mo lahat. Yan, bubuksan lahat yan dito. Yan ang 1. Yan, buksan mo lahat nandito sa ilalim. Ito mga saksakan na to, ito 'yon. Yan yung mga linya niya. Yan, ito malalaki na to. Ang walang supply doon, yung kulay green. Kasi yung kulay asul nandoon. Ito yung kulay green, no? Asul. Ang green pala buo, asul ang wala. Hindi pamunta sa exit. Asul. Ayan, yung isang wire. Ayan, no? Yun, yung asul. Ayan, no? Malaki. Ayan, yung asul na malaki, oh. Yan. Yung asul na malaki, papunta doon yan sa mga relay na yun. Tingnan natin kung saan tumama doon. Ito na mga sir. Ito yung sa pan dito sa ilalim. Dalawa siya. Ang isa nito, positive, ang isa negative. Yung positive nito, yung kulay asul, yan, oh. Ito asul. Yung isa naman, ground to, yung green. Yan, dalawa sila. Green, positive, tsaka negative. Ito siya, ang supply. Ito yung relay na to. Yung relay na yan, dito yan. Yan yung relay na yan. Puro siya positive, may fuse. Galing sa fuse, pababa, positive. Lalabas siya. Lalabas, positive din. Positive. Ito yung ground niya. Yan, ito yung green. Ito yung green. Yan, o, pababa. Papunta sa radiator fan. Yan, o. Tawid. Ayun na. Cooling fan. Dito na siya papunta. Yan, sa cooling fan. Ito. Pagkatapos sa cooling fan, dahil meron na siyang positive, yung asol, sabi ko sa'yo, yan ang positive. Yan, positive. Galing dito. Positive. Ito, para gumana ang motor, kailangan may ground. Ito yung ground niya, yung green. Kaso, para gumana ang relay ng ground, ayun, para gumana ang relay na to, kailangan niya ng ground. Kasi kung puro lang positive, hindi gagana. Ang ground ito, yan, ground yan. Paakyat. Walang putol, nagsama, paakyat, papunta ng cooling fan resistor. Yan. Papunta rito, umakyat, dalawa ang nagiging ground niya. Yan. Ito, control na lang tong resistor. Control. Yun. Yan lang ground, dalawa. So, ang problema nito, Mari, yung resistor lang, nawala ang ground, pero pumapalo kasi itong relay, ang kaso walang ground. Napapapalo siya kanina sa 97. Alright, so wala naman ibang magiging problema. Doon lang, kung magkaroon ng problema, itong relay na to. Para magkaroon ng positive at negative, itong cooling fan na to. Okay. So, gumana na yung fan, 97 na doon. Yan, 12 na, oh. Ayan, positive. Yung sa positive, sa kulay asol. Nag-12 na siya. Yun, good. Ang ground, kuhanin natin yung ground kasi positive lang nakuha natin yung asol. Ayan, 12 volts. Okay, gumana. Yan mga sir. Dahil pumalo na, 97 pa strike. 96. Ngayon, ilipat naman natin doon sa positive. Kasi ground naman ang kukunin natin dito. Ang ground niya, yung kulay green. Yan, o. Ground. Naka-positive yun. Dapat ang lalabas dito, 12 volts din. Yan, o. Walang 12 volts. Hindi siya nag 12 volts. Yan, o. Nasa green. Hindi siya nag 12 volts. Ayusin natin. Oh. Ayun, okay na pala.
Ayos na. 97 na. O, gagana na to. Ayun, gagana na. Yan, ulitin natin. Naka-ground. Ang kukunin natin dito, positive. Yung kulay asol. Yan. Positive, kulay asol. Yan. Kulay asol. Yan o. Positive asol. 12 volts. Good. Ngayon, ground sa ground kasi wala. Ayan o. Nakasero sa ground. So ngayon, kukuha na natin ang ground. Lipat natin yan dito. Yan o. 1378. Kuhanin naman natin ang ground ito. Ang ground ito, green. Yan o. Green. Ground. Dapat mag 12 volts. 13 volts. Ayun. Good siya. 13.75. Ayos. Nako, troubleshoot natin ito. Natin ulit. Positive ang kinuha natin. Sa positive may discrepancy. 12 lang. Dapat 13 pa rin yan. 12 volts lang. Dapat 13. Aray. Nako, titingnan talaga natin sensor na ito na ECU, sa ECU. Kahit ito pa rin tayo, permis. So nagkaiba nga ang battery dito, ang kuryente na lumalabas. Kaya tinitrace pa rin natin. Paakyat. Ito dito naman tayo sa fuse na malaki. Yan. Ito yung 30 amperes niya. Ito siya. Boom. Sunog. Tingnan natin. Kaya naglulow side yung kuryente niya, nagto 12. Sunog na sunog. Wala naman putol, pero sunog. Kumbaga parang lost contact. Okay. Call muna ulit natin mga sir kasi meron pala siyang 30 amperes. Yun, RDI. Yun yung nagpa-power ng pan 1. Yun, nasunog. 30 din. Yan lang nga. Saan yun? Yun no? Nag-umido. Yun mga sir, ulit tayo. Back to zero. Dahil nag-trace tayo ng buo naman yung fuse na to. Kaso nagsusunog. Kailangan ipit na ipit yan. Malaking bagay yan. Sa mga sasakyan, yung mga loose contact talaga, napakalaking bagay niyan. Pagka nag-loose, minsan andar, minsan hindi. At tapos, nakamonitor pa si Patrick, 91 degrees Celsius pa lang. Pag gumana, aircon, paganahin naman natin. Laban to pag gumana. Dahil iilaw to, nilagyan ko na ng 12 volts, so permis. Galing yan doon sa relay na to. Pagka fuse na to. Pagka gumana yan, umilaw, papalo yan doon. Ibig sabihin, good ang supply na dito. Yan. Siya ng, anong Trek? Number siya gumana, Trek? 96. 96, sabi ni Patrick. Namatay man. So, siyempre, panlima na kami dito. 96. Napagana na yung radiator fan. So, nakita nyo kanina, binaklas natin dyan. Tinignan natin yung fan relay number 1 nandito sa loob. Pinagpalit ko yung relay. Yung isa nandun sa labas. Yo. Pinagpalit natin. Tingnan natin dito. Umilaw to? Yun dapat. Kasi positive na yun. Yung kulay asul na yan. Yung nilagyan nila ng nirektahan ng 12 volts. Yan. Positive yan. Yan o. Yan. Nilagyan nila ng relay. Okay naman yun. Wala akong problema. Ang kaso, siyempre, operating procedure sa normal. Hindi siya normal. So, ang nakita kong sira, tiningnan lahat, BIOS naman to. So ito kasi wala na siyang thermostat, sabi ni sir. Nagpalit na rin siya ng temperature doon. Kulang temperature sensor. Ang nagisira, ito lang. Yan. Yung relay lang na yan sa pan high, pan number 1. Dito, pag tiningnan mo dito, ang relay na yan ay 30 amperes. Isa, dalawa, tatlo. RDI lang, nakalagay sa RDI. Ang sunod 40 green. No, 40 HTR heater. To RDI yan. Yan lang. Yung isa nakita niyo yung sunog. Pagka nagluwag uli yan dahil sa katagalang gamit, ganun ulit mangyayari niyan. Magtutunaw. Kung malapit sa gasolina yan, dikit, yun yung magsusunog ang sasakyan. Kasi kididiklap yan dito eh. Magbabaga, didiklap. Makaamoy ng gas, kung may tagas-tagas ka na gas, susunugin niya agad yun. Yun yung kadalasan. Nanununog. Tagal mag-automatic oh. Ay tagal mag-gumana uli. Dahil wala siyang thermostat. Tagal yan. Sa ibang sasakyan, sa mga malalaki, sa Innova, pag walang thermostat,
Galing ka rito, nakatakbo ka ng Baklaran, nasa taas pa rin. 90 ano trek? 95, 96 sana lang. Iilaw to, gagana yan. Kanina wala talaga, kahit mag-aircon ka, wala. Pros and cons, yan ang mangyayari. Matagal ang cooling system. Pag ginamit mo, persado, yan, gumana na. Ayan. Ayan, binalik lang natin sa stock uli. Wala tayong pinalitan na mamahaling pyesa dyan. Okay, gumana. Alright, oh, patay na. Okay, good. Ayos na to. Tapos na. Proseso. Ang haba ng proseso ng troubleshoot. Yan, naka-aircon na si Patrick. Umuugong na. Patay aircon, Trek. Off aircon. Yan, naka-high pa siya. Yun, patay. Patay aircon, wala na lahat. Okay, so nakuha lang sa pachamba-chamba. Ayos, tapos na mga sir. Lost communication, nasira na to. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.